Makapal ang trapiko sa Metro Manila ng hapong iyon, ngunit hindi nito masisira ang aking magandang pakiramdam. Ang aircon sa aking puting Toyota Land Cruiser ay nagbubuga ng malamig na hangin, isang malaking kaibahan sa maalinsangang init sa labas. Ako si Sofia, 32 taong gulang, at pakiramdam ko ay napakaganda ko ngayon. Sinulyapan ko ang aking refleksyon sa rearview mirror. Natural ngunit eleganteng makeup. Bahagyang tinaas ang aking buhok para magkaroon ng volume, at ang navy blue na sheath dress ay perpektong bumagay sa aking katawan. Ngayon ang aming Grand Alumni Homecoming, Batch 2012. Matagal na panahon na rin mula nang huli kong makita ang aking mga dating kaibigan. Gusto kong ipagyabang ng kaunti ang aking tagumpay. Hindi dahil sa kayabangan, kundi bilang isang pahayag. Dati, ako ang tahimik na babae na laging nasa sulok ng klase. Ngayon, ako na ang may-ari ng 3 matagumpay na shipping at logistics warehouse sa labas ng Metro Manila. Si Paulo, ang aking asawa, ay nagpaalam kaninang umaga. Sinabing lilipad siya patungong Cebu. Kailangan daw niyang tingnan ang isang tech startup na pinag-iisipan ng isang kaibigan na puhunan. Babe, baka bukas na ako ng umaga makabalik. Ingat ka sa bahay. Kung gusto mong pumunta sa reunion, sige lang. Huwag ka lang masyadong magpagabi, sabi niya kaninang umaga sabay halik sa aking noo. Napakabait. Habang papatawid ang aking sasakyan sa may EDSA Ayala Interchange, tumunog ang aking telepono na konektado sa Bluetooth ng kotse. Hudyat ng isang mensahe mula sa Batch 12 Reunion Group Chat. Ang organizer, si Mike. Guys, sobrang pasensya na. Masamang balita. Nagkaroon ng electrical short ang bubong ng steakhouse na nabook natin at may maliit na sunog sa kusina kanina lang. Nasa lugar na ang mga bumbero. Kinansela ang event ngayong gabi. Postponed hanggang sa susunod na abiso. Huwag na kayong pumunta sa venue. Delikado. Napapreno ako ng malakas. Ang sasakyan sa likod ko ay bumusina ng malakas. Seryoso, Mike? Niloloko mo ba ako? Inis kong bulong. Nag-ayos pa naman ako. Nagpabook sa salon kaninang umaga. Tapos kakanselahin lang. Itinabi ko muna ang sasakyan. Binabasa ang sunod-sunod na mensahe ng pagkadismaya mula sa mga kaibigan sa grupo. Ang aking kasabikan ay biglang nawala, na parang na-flat na gulong. Wala na akong ganang lumabas mag-isa. Sa ganitong kasuotan, iisipin ng mga tao na ako'y isang baliw na nanalo sa loto. Hay! Nako! Oras na para umuwi. Bulong ko. Inikot ko ang manibela. Minamaneho ang malaking SUV pabalik sa aming subdivision, isang eksklusibong gated community sa Ayala, Alabang, isang tahimik at magandang lugar. Ang bahay na binili ko mula sa sarili kong pinagpaguran 2 taon na ang nakalilipas. Wala si Paulo sa bahay. Ibig sabihin, maaari akong mag-relax sa sofa at mag-binge watch ng paborito kong mga palabas nang walang istorbo. Oh, yun ang akala ko. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ako sa entrance ng aming village. Ang security guard, si Mang Frank, ay magalang na tumango sa akin. Ma'am Sofia, ang aga niyo pong nakabalik? Akala ko po ay may reunion kayo. Magalang na tanong ni Mang Frank habang binubuksan ang automatic gate. Na-cancel. Mang Frank, nagkasunog daw sa restaurant. Ang malas, di ba? Sagot ko, habang ibinababa ang bintana. Naku, sayang naman po, ma'am. Ay, teka po, ma'am. Tila may gustong sabihin si Mang Frank ngunit nag-aalangan. Bakit po, Mang Frank? Wala po, ma'am. Kasi, nakita ko pong pumasok ulit yung kotse ni Sir Paulo. May nakalimutan daw ng mga dokumento. Pero ang tagal na po niya sa loob at hindi pa lumalabas. Baka na-cancel din po ang biyahe ni Sir Paulo sa Cebu? Napataas ang kilay ko. Nasa bahay si Paulo. Baka nga po, Mang Frank. Siguro napagod sa biyahe. Salamat sa impormasyon. Dahan-dahan kong minaneho ang sasakyan papasok sa aming block, na nasa dulo ng isang cul-de-sac. Pagdating sa aming mataas at itim na gate, may napansin akong kakaiba. Hindi maayos na nakasara ang gate, may maliit na puwang. Hindi lubusang nakasuksok ang trangka sa lock nito sa sahig. Si Paulo ay maaaring maging pabaya.
Ngunit pagdating sa seguridad ng bahay, karaniwan siyang paranoid. Bakit niya iiwang bukas ang gate? At isa pa, sa carport, sa tabi ng itim na Toyota Fortuner ni Paulo, na ako rin ang nagbabayad ng buwanang hulog, ay may isang maliit at pink na Vespa scooter. Isang cream-colored na helmet ang nakasabit sa salamin nito. Kaninong scooter ito? Kung kasosyo sa negosyo, karaniwang mag-akotse sila. Kung pamilya, dapat ay nasabihan ako. Nagsimula na akong makaramdam ng hindi maganda. Hindi kalungkutan, kundi isang pakiramdam ng pagiging alerto. Tulad ng kapag sinusuri ko ang mga financial report sa warehouse at may nakikitang kahina-hinalang pagkakaiba. Umusbong ang aking business instincts. May mali sa aking mga ari-arian. Hindi ko ipinarada ang aking sasakyan sa tapat ng gate. Ipinara ko ito sa malayo, sa tapat ng luntiang pampublikong parke ng aming komunidad, mga 50 metro mula sa bahay. Bumaba ako ng sasakyan, tinanggal ang aking high heels, at dinala ang mga ito. Naglakad ako ng nakayapak sa makinis na semento ng residential block. Palihim. Sumuot ako sa hindi nakalak na siwang sa gate. Tahimik ang harapan ng bahay. Mahigpit na nakasara ang pangunahing pinto. Ngunit may narinig ang aking mga tainga. Na ibang tunog. Isang tunog na nagmumula sa gilid ng bahay. Ang bahay ko ay may open space design sa likod. May isang daanan sa tabi ng garahe na direktang patungo sa pribadong pool area sa likod bahay. Karaniwan, ang daanang iyon ay hinarangan ng isang bakal na gate. Ngunit ngayon, bahagya ring nakaawang ang gate na iyon. Ang pabaya mo naman, Paolo. Paano kung may magnanakaw na pumasok? Dahan-dahan akong naglakad sa daanan, na may mga nakatanim na ornamental bamboo. Habang papalapit ako sa likod, lalong lumilinaw ang mga tunog. Ang tunog ng mahinang remix music na tumutugtog mula sa isang Bluetooth speaker at ang pag-splash ng tubig. May kasamang tawanan. Tawa ng isang lalaki at isang babae. Naku! Paolo, ang pilyo mo. Wag mo kong wisikan. Masisira ang makeup ko. Maarting sabi ng boses ng babae. Pabebe at malandi. Hayaan mo na. Gusto kong makita ang tunay mong ganda. Halika nga dito, sweetheart. Iyon ang boses ni Paulo. Ang boses ng aking asawa. Ang boses ng lalaki na kaninang umaga lang ay nagsabing pupunta siya sa Cebu para tingnan ang isang tech startup. Tech startup pala ha? Lumalabas na ibang babae pala ang tinitingnan niya sa aking swimming pool. Kumulo ang aking dugo. Ngunit hindi ako ang tipo ng babae na tatakbo at sisigaw ng, "Paano mo nagawa sa akin to, honey? Sayang lang sa enerhiya." Klise, huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang aking nagwawalang puso. Idinikit ko ang aking sarili sa pader. Nagtatago sa likod ng isang malaki at mamahaling monstera plant sa isang paso. Sumilip ako. Ang tanawin sa aking harapan ay isang sampal sa aking mga mata. Ang 4x8 metrong pool na may malinaw na asul na tubig ay nadungisan na ngayon. Nasa gitna ng pool si Paulo, walang pang-itaas, at naka-boxer shorts lamang. May karga siyang babae. Pinaningkitan ko ang aking mga mata para makita siya ng mas maigi. Ang kanyang buhok ay bleached corn blonde. Ang kanyang balat ay maputla dahil sa mga kemikal. Hindi natural. Nakasuot siya ng isang mura at matingkad na pulang two-piece bikini. Ang tahi ay pangit. Ang tela ay mukhang manipis. Pamilyar ang kanyang mukha. Diyos ko, si Jessica pala. Isang dating intern mula sa aking shipping company. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng sinisante ko dahil sa paulit-ulit na pagkakamali sa data entry at sa madalas na pagiging huli sa FaceTime kasama ang kanyang nobyo sa oras ng trabaho. Lumalabas na ang nobyong iyon ay ang aking asawa. Honey, paano kung umuwi ang asawa mo? Tanong ni Jessica, habang nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Paulo. Tumawa si Paulo ng may pangmamaliit. Relax ka lang. Pag si Sofia ay nag-reunion, hanggang hating gabi yun. Obsessed yun sa image niya. Masyado siyang magiging abala sa pagpapakita ng kanyang mga designer bag sa mga kaibigan niya. Hindi niya maiisip umuwi ng maaga. Naku, ang sama mo, pero gusto ko yan.
Humagikgik si Jessica. Saka hinalikan si Paulo sa pisngi. Ang aking kamay, na may hawak na high heels, ay humigpit. Gusto kong ihagis ang isa sa mga sapatos na ito sa noo ni Paulo at butasin ito. Ang lakas ng loob niyang insultuhin ako sa bahay na ako ang bumili. Sa pool na ako ang nagpapuno ng tubig. Habang karga-karga ang isang babaeng ako, ang dating nagpapasweldo. Isa pa, mayabang na dugtong ni Paulo. Malapit nang mapasapangalan sa akin ang bahay na to. Kinukumbinsi ko siyang ilipat ang titulo para magamit kong collateral sa isang business loan. Kapag naaprubahan yon, pwede na tayong magbakasyon sa Hawaii. Muntik na akong mabilaukan sa sarili kong laway. Ilipat ang titulo. Business loan. Naku, Paolo, hindi ka lang taksil. Isa ka ring ganid na manloloko. Sa buong panahon, sinasabi niya sa akin na matumal ang kanyang negosyong pag-aayos at pagbebenta ng mga sasakyan. Lumalabas na isa siyang walang trabahong palamunin na naghihintay lamang ng maagang mana mula sa kanyang buhay pa na asawa. Nakita ko na ang sapat. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Hindi ko kailangan ng drama ng piliin mo ako o siya. Ang pagpipilian ay halata. Ang basura ay dapat itapon. At ngayon, tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Inscan ko ang lugar sa paligid ng pool. Abala sila sa gitna ng pool, nakatalikod sa wooden decking area kung saan nakalagay ang mga lounge chair. Ang musika mula sa portable speaker ay sapat na malakas para takpan ang tunog ng aking mga yapak. Sa isang mahabang wicker lounge chair sa tabi ng pool, nakakalat ang kanilang mga gamit. Ang damit at pantalon ni Paulo. Basta na lang itinapon isang masamang ugali niya na hindi nagbago. Ang mini dress ni Jessica, nagawa sa isang telang parang katsa. Ang maliit na crossbody bag ni Jessica. At sa isang maliit na mesa sa tabi nito, ang wallet ni Paulo, ang kanyang mga susi ng Fortuner, at ang mga susi ng Vespa ni Jessica. Ang tanging bagay na medyo malayo sa kanilang abot, ngunit malapit sa aking posisyon, ay ang telepono ni Paulo, na nakapatong sa isang mesa malapit sa salaming pinto. Ang screen nito ay bahagyang may ilaw, na nagpapakita ng isang pulang indicator ng baterya sa 5%. Mabilis na umikot ang aking utak. Bumubuo ng isang diskarte. Kung haharapin ko sila ngayon, magugulat lang sila, magbibihis, at pagkatapos ay hihingi ng tawad si Paulo. Magmamakaawa. At tatakas si Jessica. Kinabukasan, susubukan na naman akong bulahin ni Paulo. Masyadong madali. Kailangan nilang magdusa. Kailangan nilang makaramdam ng kahihiyan, hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga sapatos sa damuhan. Nagsimula akong gumapang. Eksaktong tulad ng isang propesyonal na magnanakaw. Ang kaibahan, nagnanakaw ako sa sarili kong tahanan. Unang target, ang lounge chair. Sa mabilis at tahimik na mga kilos, sinunggaban ko ang kanilang bunton ng mga damit. Ang pantalon, damit, at underwear ni Paulo. Nandidiri ako, kahit hawakan lang ang mga ito. Ang damit ni Jessica, at ang kanyang mga nakakalat na underwear. Kinuha ko ang lahat ng ito sa isang malaking sakop ng braso. Pangalawang target, mga bag at susi. Kinuha ko ang bag ni Jessica. Magaan ito. Marahil ay naglalaman lamang ng pulbos at isang telepono. Sinunggaban ko ang mga susi ng Fortuner at ang mga susi ng Vespa. At saka, ang makapal na wallet ni Paulo. Makapal sa mga resibo ng credit card, hindi pera. Sumulyap ako sa pool. Abala pa rin sila sa paghahalikan. Ang tubig ng pool ay malakas na umaalon, tinatakpan ang aking mga kilos. Pangatlong target, ang telepono. Nakita ko ang telepono ni Paulo sa mesa. Nag-atubili ako sandali. Kung kukunin ko ang kanyang telepono, hindi sila makakatawag sa kahit sino. Ngunit kung iiwan ko ito, magkakaroon sila ng pag-asa. At ang maling pag-asa ay mas masakit kaysa sa kawalan ng pag-asa. Nagpasya akong iwanan ang telepono ni Paulo doon. Hayaan itong maubusan ng baterya. Hayaan siyang magpanik kapag nakita niya ang huling ilang porsyento na nauubos. Dahan-dahan akong umatras. Sistematiko. Dala-dala ang lahat ng kanilang mga damit. Ngayon,
Si Paolo at Jessica ay halos hubad na. Wala silang kahit isang sinulid ng damit na maipapalit sa tabi ng pool. Kinuha ko na rin ang mga tuwalya mula sa sampayan sa likod bago ako pumunta dito. Ang tanging mayroon sila ay isang manipis na bikini at basang boxer shorts. Nagawa kong makabalik sa sala sa pamamagitan ng gilid na pinto nang hindi napapansin. Medyo humihingal ako dahil sa adrenaline. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang bunton ng mga damit na amoy pawis at murang pabango. Agad kong inihagis ang lahat sa washing machine sa laundry room malapit sa kusina at nilock ang pinto. Susunugin ko ang mga ito o itatapon sa basura mamaya. Ngayon para sa lockdown phase, ang aking bahay ay dinisenyo na may mataas na seguridad. Ang access mula sa pool patungo sa pangunahing bahay ay sa pamamagitan ng isang malaking sliding glass door na gawa sa makapal na tempered glass. Ang pinto na iyon ay gumagamit ng isang double locking system, isang manual lock at isang digital smart lock. Lumapit ako sa salaming pinto mula sa loob. Nakikita ko ang likod ni Paolo at Jessica sa pool. Nagsisimula ng dumilim ang langit. Uulan na sa lalong madaling panahon. Kapag nagiging maulap sa Metro Manila, ang ulan ay hindi biro. Maingat kong inikot ang manual lock sa salaming pinto. Click. Pagkatapos, inactivate ko ang digital child lock mula sa wall panel. Ito ay isang feature na pumipigil sa pinto na mabuksan mula sa labas. Kahit na may PIN code, maaari lamang itong i-unlock sa pamamagitan ng admin app sa aking telepono o gamit ang fingerprint ng isang admin. Ang aking daliri, tapos na. Ang kanilang access sa bahay ay ganap ng naputol. Ang kanilang paglabas sa pamamagitan ng gilid na gate ay imposible rin. Ang gilid na pader ng aking bahay ay 10 talampakan ng taas na natatakpan ng makinis na bato at may barbed wire sa itaas. Si Paolo mismo ang nagpakabit ng wire na iyon na sinasabing para ito hindi makapasok ang mga magnanakaw. Sarili niyang patibong, ang tanging paraan para makalabas ay sa pamamagitan ng salaming pinto na ito o sa pamamagitan ng paglipad sa langit. Tumayo ako sandali sa likod ng manipis na mga kurtina ng sala. Pinapanood sila sa huling pagkakataon bago ako umalis. Binuhat ni Paolo si Jessica. Tumatawa ng malakas, na para bang sa kanila ang mundo. Hindi niya alam na kakatanggal ko lang ng mundong iyon, mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Tawa lang, mahal ko. Malamig kong bulong. Maya-maya, iiyak ka na ng dugo. Ayaw kong nasa bahay ako. Kapag napagtanto nila, ayaw kong marinig silang kumakatok sa pinto o ang kanilang mga kaawa-awang sigaw. Masisira lang ang mood ko. Naglakad ako papunta sa pangunahing pinto sa harap. Binuksan ko ang smart home app sa aking telepono. Pinatay ko ang kuryente sa mga ilaw sa hardin sa likod bahay at sa mga ilaw ng pool. Click. Sa screen ng aking telepono, ang status ay nabasa. Backyard lights. Off. Kapag lumubog na ang araw sa loob ng halos kalahating oras, ang lugar sa likod bahay na iyon ay magiging madilim na madilim. Madilim, malamig, at sisimula ng mga lamok sa hardin ng kanilang pista. Pinatay ko rin ang supply ng tubig sa outdoor shower malapit sa pool. Kaya, kahit na gusto nilang magbanlaw, ang tubig ay magiging napakalamig. Lumabas ako sa pangunahing pinto, ni double lock ito, at pagkatapos ay itinakda ang home security alarm sa stay mode. Ang mode na ito ay magpapatunog ng malakas na sirena kung may nabasag na salamin o pinuwersang buksan ang isang pinto. Naglakad ako papunta sa aking Land Cruiser na nakaparada malapit sa parke. Bago iyon, dumaan ako sa Vespa ni Jessica. Binuksan ko ang upuan, kinuha ang kanyang rehistro para hindi siya makatakas kahit na mayroon siyang ekstrang susi. Pagkatapos, pinasingaw ko ang hangin sa parehong gulong, gamit ang dulo ng aking susi. Psh! Ang tunog ng hangin na lumalabas ay musika sa aking mga tainga. Pumasok ako sa aking kotse, sinindihan ang makina, at ipinatugtog ang tadhana. Ang aking destinasyon ngayon ay ang Okada, Manila. Magche-check-in ako sa isang deluxe room, mag-order ng room service, kakain ng isang gourmet cheese at fruit platter, at susubaybayan ang mga nakulong na daga sa pamamagitan ng CCTV na konektado sa aking iPad.
Enjoy your long weekend, Paolo and Jessica. Dumagundong ang langit ng Maynila. Kumislap ang kidlat. At nagsimulang bumuhos ang ulan. Nang mahina, dala ang isang nakakakilabot na lamig. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Tinapakan ang gas. At iniwan ang bahay ng mga katatakutan para sa aking sariling personal na paraiso. Ang langit ng Maynila, na kulay abo kaninang hapon, ay ngayon ay isang malalim at maitim na itim. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Niyuyugyog ang mga dahon ng puno ng mangga sa aking likod bahay. Ang mga tuyong dahon ay nahulog sa ibabaw ng swimming pool. Sinisira ang romantikong kapaligiran na sinusubukang likhain ng aking asawa at ng kanyang kerida. Sa tubig, nagsimulang manginig si Paolo. Honey, umahon na tayo. Malamig na. Mukhang may darating na bagyo. Mungkahi ni Paolo, habang pinupunasan ang kanyang basang mukha. Tumango si Jessica. Ang kanyang mga labi, na pinahira ng waterproof na lipstick, ay ngayon ay nagiging asul na dahil sa lamig. Oo babe, gutom na rin ako. Pwede tayong mag-order sa GrabFood mamaya. Kahit ano para sa aking prinsesa, sabi ni Paolo ng may katsisihan. Unang umahon si Paolo sa pool. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang katawan, na nakasuot lamang ng masikip na boxer shorts. Naglakad siya papunta sa mahabang wicker lounge chair sa tabi ng pool, kung saan nila iniwan ang kanilang mga gamit. Balak niyang kumuha ng tuwalya para kay Jessica, ngunit napahinto siya sa kanyang paglalakad. Ha? Tumingin si Paolo sa kaliwa at kanan. Kinakamot niya ang kanyang ulo, na hindi naman makati. Anong problema, babe? Tanong ni Jessica, nanginginig pa rin sa gilid ng pool. Yakap-yakap ang sarili. Nasaan ang mga tuwalya? Bakit wala dito? Bulong ni Paolo. Nalilito. Nandyan lang yan, babe. Inilagay ko sa upuan kasama ng bag ko, sagot ni Jessica. Nagsimulang magpanik si Paolo. Tiningnan niya sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng upuan, kahit sa isang walang laman na paso ng halaman. Hindi lang ang mga tuwalya. Nawawala ang kanilang mga damit. Ang kanyang damit, ang kanyang pantalon, kahit na ang kanyang underwear, na basta na lang niyang itinapon ay nawawala. Babe, nawawala ang mga damit natin. Nagsimulang manginig ang boses ni Paolo. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magbiro, nilalamig ako. Umahon si Jessica sa pool, inis. Naglakad siya papunta sa upuan. At tama nga, nawawala ang kanyang peking designer bag, nawawala ang kanyang mini dress, nawawala ang kanyang underwear. Ang wooden decking area ay ngayon ay ganap ng walang laman. Mayroon lamang isang maliit na wicker table sa sulok, kung saan isang parihabang bagay ang bahagyang kumikinang. Nang mag-isa, ang telepono ni Paolo. Nasaan ang mga damit ko, babe? Nagsisigaw si Jessica ng hysterically. Reflexively niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Kahit na si Paolo lang ang nandoon, pakiramdam niya ay hinubaran siya ng isang multo. Hindi ko alam. Sumpa ko, nandito lang yun. Ganap na nalilito si Paolo. Hindi pwedeng tinangay ng hangin. Mabigat ang bag mo. Imposibleng tinangay din ng hangin ang bag. Mas lumakas ang ihip ng hangin. Ang lamig nito ay tumatagos sa kanilang basang balat. Napagtanto ni Paolo na may seryosong mali. Ang una niyang naisip, baka may magnanakaw na pumasok sa gilid na gate. Bulong ni Paolo. Maputla ang mukha. Pumasok na tayo sa loob. Bilis. Delikado. Pareho silang tumakbo. Nang nagpapanik, papunta sa sliding glass door na nagkokonekta sa pool area sa sala. Hinawakan ni Paolo ang hawakan ng pinto. Hinila niya ito ng malakas. Creak, clank, hindi gumalaw ang pinto. Nakalak. Bilisan mo, buksan mo. Sigaw ni Lara, nanginginig na ngayon ng husto. Teka lang, baka na-jam. Sinubukan ulit ni Paolo. Kinakalog niya ang hawakan sa kaliwa at kanan. Itinulak niya ito gamit ang kanyang balikat. Wala. Ang pinto ay nakalak na parang isang vault. Bakit nakalak? Idiniin ni Paolo ang kanyang mukha sa madilim na salamin. Sinubukan niyang sumilip sa loob. Madilim na madilim. Patay ang mga ilaw sa sala. Patay ang mga ilaw sa kusina. Karaniwan, ang mga ilaw sa sala
ay automatikong bumubukas na may timer sa gabi. Ngunit 6:30 PM na ngayon. Ang bahay ay madilim na parang isang haunted house. Walang kuryente. Mukhang brownout, sabi ni Paulo. Sinusubukang mag-isip ng positibo. Kahit na kumakabog ang kanyang puso. So, nasaan ang susi? May spare ka ba? Tanong ni Jessica. Kinapa ni Paulo ang mga bulsa ng kanyang boxer shorts. Walang laman. Siyempre, walang laman ang mga ito. Nasa pantalon ko ang susi ng bahay. At nawawala ang pantalon ko. Lumunok ng malalim si Paulo. Isang pakiramdam ng takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang gulugod. Nakulong sila sa labas, nang walang damit. Walang susi. Sa isang madilim na bahay. Subukan mo sa gilid. Sa garahe. Sigaw ni Jessica. Tumakbo sila sa gilid na daanan ng bahay. Ang daanan na patungo sa garahe sa harap. Narating nila ang dulo ng daanan, kung saan nakalak ang bakal na gate na naghihiwalay sa gilid na bakuran mula sa garahe. Isang malaking padlock ang maayos na nakakabit dito. Inalog ni Paulo ang bakal na gate. Umalingaw-ngaw ito, ng malakas, ngunit walang silbi. Ang gate ay matibay. Lintik! Sino ang nagpadlock nito? Sinipa ni Paulo ang bakal na gate hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri sa paa. Tumingin si Paulo sa gilid na pader. Ito ay 10 talampakan ang taas. Sa tuktok, mayroong nakapulupot na barbed wire. Razor wire na napakatalas. Si Paulo mismo ang nag-utos sa mga trabahador na install ang wire na iyon dahil paranoid siya sa mga magnanakaw. Hindi natin yan maakyat, babe. Yung wire. Humikbi si Jessica. Nakulong sila sa isang konkretong kahon. Isang mataas na pader sa likuran nila. Isang nakalak na salaming pinto sa harap. Isang nakapadlock na bakal na gate sa gilid. Para silang mga daga na nahuli sa isang glue trap. Babe, takot ako. Nagsimulang umiyak si Jessica. Gawa to ng asawa mo, di ba? Siguradong umuwi na siya. Imposible. Mabilis na itinanggi ni Paulo. Nasa reunion si Sofia. Nasa reunion si Sofia. Nasa reunion si Sofia. Pag nasa isang event yun, nawawala siya sa oras. Isa pa, kung umuwi siya, nasa garahe ang kotse niya. Nung dumating tayo, walang laman ang garahe, di ba? Kotse ko lang at scooter mo. Sinubukan ni Paulo na sumilip sa siwang ng gilid na gate papunta sa garahe. Ngunit bahagyan niyang nakikita na nandoon pa rin ang kanyang Fortuner. Nandoon pa rin ang scooter ni Jessica. Wala ang Land Cruiser ni Sofia. Kita mo? Wala ang kotse ni Sofia. Hindi pa siya umuuwi. Siguradong isang magnanakaw lang, trip ng kasambahay ng kapitbahay. Sinubukan ni Paulo na itanggi ang katotohanan. Masyado siyang natatakot na isipin na alam ni Sofia. Dahil kung alam ni Sofia, tapos na ang kanyang marangyang buhay. Bumalik sila sa pool area. Dahil masyadong madilim at nakakatakot ang gilid na eskinita. Sa tabi ng pool, kahit papaano, ay may kaunting liwanag na sinasalamin mula sa mga ilaw sa kalsada. Sa labas ng complex. Napansin ng mga mata ni Paulo ang tanging bagay na natira, ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono mula sa wicker table. Umilaw ang screen. Low. Battery. 4%. Naku, patay ako. 4% na lang ang baterya. Panaghoy ni Paulo. Tawagan mo ang kahit sino. Tawagan mo ang pulis o tawagan mo ang asawa mo. At tanungin kung nasaan ang ekstrang susi, giit ni Jessica. Mabilis na nag-isip si Paulo. Tawagan ng pulis? Imposible. Darating ang pulis. Makikita silang halos hubad na ganito. At magiging isang kaso ng public scandal. Pwede itong mag-viral sa buong Pilipinas. Tawagan si Sofia? Iyon ang pinakaluhikal, ngunit pinakanakakatakot na opsyon. Tatawagan ko muna si Sofia. Baka may itinatago siyang ekstrang susi sa isang paso o kung saan, sabi ni Paulo. Nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ang pangalan sa contact na mahal kong asawa. Isang pangalan na inilagay niya para magmukha siyang isang tapat na asawa. Ring. Ring. Nag-connect ang tawag. Ang puso ni Paulo ay kumakabog, kasabay ng tono ng pagriring.
Ring. Ring. Walang sumasagot. Hindi niya sinasagot, babe. Siguradong maingay sa reunion. Sabi ni Paolo sa pagkadismaya. Bumaba sa 3% ang baterya. 5 milya ang layo. Sa room 808 ng Okada, Manila. Malamig na AC. Isang malambot na kama. Ang mabangong amoy ng lavender room spray. Na may halong nakakatakam at matapang na aroma. Isang gourmet cheese platter. Nakaupo ako na nakasandal sa headboard ng king-size na kama. Suot ang isang makapal at komportableng hotel bathrobe. Nasa aking kandungan, ang isang maliwanag na iPad Pro. Sa bedside table ay isang kahon na naglalaman ng isang premium na seleksyon ng mga keso at prutas. Nakadarating lang sa pamamagitan ng GrabFood. Kumuha ako ng isang hiwa ng creamy at aged brie. Kumagat ako. Malasa, masarap, na may bahagyang asim sa dulo. Perpekto. Nakatutok ang aking mga mata sa screen ng iPad. Ang CCTV app ng aking bahay ay nagpapakita ng 4 na video feed. Camera 1. Garahe. Madilim. Camera 2. Sala. Madilim. Camera 3. Kusina. Madilim. Camera 4. Pool. Naka-activate ang night vision infrared mode. Ang camera 4 ang pinagtatanghalan ng palabas. Salamat sa infrared night vision technology. Nakikita ko ang 2 puting heat signature na pabalik-balik sa tabi ng pool na parang mga sirang plantsa. Mukha silang kaawa-awa. Si Jessica ay nakayupyup sa isang upuan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Si Paolo ay naglalakad pabalik-balik. Hawak ang kanyang ulo, pagkatapos ay itinuturo ang salaming pinto. Ang aking telepono, na nakapatong sa kama, ay nag-vibrate. Umilaw ang screen, na nagpapakita ng isang nakangising larawan ni Paolo. Incoming call. Asawa kong si Paolo. Tinitigan ko ang screen habang nginunguya ang aking keso. Sasagutin ko ba? O hindi? Mapaglaro kong naisip. Hinayaan ko itong mag-ring. Hanggang sa mapunta sa voicemail. Hayaan siyang magpanik. Hayaan ang kanyang maliit na utak na magtrabaho ng husto para makaisip ng isang kwento. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling magsinungaling sa ilalim ng pressure. Hindi sumuko si Paolo. Tumawag siya ulit at ulit. Sa screen ng iPad, nakita ko siyang idinidiin ang telepono sa kanyang tainga. Pagkatapos ay tinitingnan ang screen sa pagkadismaya. Pagkatapos ay idinidiin ulit ito sa kanyang tainga. Naglalakad siya sa paligid, naghahanap ng signal. Ang signal doon ay perpekto. Ang nawawala ay anumang signal ng pagmamahal mula sa aking puso para sa kanya. 1 tawag. 5 tawag. 10 tawag. Naubos ko ang pangalawang piraso ng keso. Ang kulit mo rin. No. Mahal, kung ginamit mo lang. Yang pagpupursigi mo sa paghahanap ng trabaho. Direktor ka na ngayon. Pang-iinis ko sa screen. Sinulyapan ko ang mga notification sa aking telepono. 26 missed calls from asawa ko. 26. Isang magandang numero. Pareho ng petsa na sumusweldo siya. Ay, teka, hindi pala siya sumusweldo. Petsa pala yan, na humihingi siya ng buwanang allowance sa akin. Ang baterya ni Paolo ay siguradong kritikal na ngayon. Siguro, 1% o 2% na lang ang natitira. Biglang may bagong notification na pumasok. Hindi isang tawag sa telepono, kundi isang voice note sa messenger. Sa wakas ay sumuko na si Paolo sa pagtawag at pinili na magpadala ng mensahe bago tuluyang mamatay ang kanyang telepono. Binuksan ko ang messenger. May isang 15 segundong voice note mula kay Paolo. Pinindot ko ang play. Nilakasan ang volume sa aking iPad para mapuno ng kanyang boses ang marangyang silid ng hotel. Ang boses ni Paolo ay nagpapanik. Hinihingal. Na may tunog ng malakas na hangin sa background. Honey, nasaan ka? Please sagutin mo. Ninanakawan ang bahay natin. Honey, promise, naliligo lang ako sa likod. Tapos biglang ninakaw lahat ng damit ko. Nakalak ang pinto papasok. Na-jam. Brownout. Nakakulong ako sa labas. Nang walang damit. Please umuwi ka na, honey. Takot ako baka nandito pa yung magnanakaw. Humagalpak ako ng tawa.
Tumawa ako ng malakas hanggang sa sumakit ang tiyan ko. Hindi ka pani-paniwala. Kahit na na-corner, nanginginig sa ginaw, at halos hubad, may lakas pa rin siyang magsinungaling. Isang pagnanakaw, sabi niya. Anong klaseng magalang na magnanakaw? Ang kumukuha lamang ng mga damit at wallet ngunit iniiwan ang isang mamahaling telepono sa mesa. Anong klaseng magnanakaw? Ang naglalak ng gate mula sa loob. Akala ba niya ay tanga ako? Akala ba niya ay isa akong inosenteng asawa na magpapanik sa salitang magnanakaw at magmamadaling umuwi para iligtas ang kanyang prinsipe? Kaawa-awang taong karton. Nag-type ako ng isang maikling sagot, hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang pangungusap lang na magpapatigil sa kanyang puso. Sofia. Maganda ba? Yung magnanakaw. Jessica ang pangalan, di ba? Enjoy the party. Sent. 2 gray checkmarks. Hindi pa asul. Tiningnan ko ulit ang screen ng CCTV. Nakatitig si Paulo sa screen ng kanyang telepono. Bigla siyang natigilan. Nanigas ang kanyang katawan. Siguradong nabasa na niya ang aking mensahe. Pagkaraan ng 1 segundo, nanlumo ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Bumaling siya kay Jessica at may sinabi. Agad na tumayo si Jessica. Gulat na gulat, tinatakpan ang kanyang bibig. Alam na nila. Game over. At sa sandaling iyon, ipinakita ng CCTV na si Paulo ay galit na pinipindot ang mga pindutan sa kanyang telepono. Ngunit madilim ang screen ng telepono. Patay na ang baterya. Ganap na patay. Enjoy the silence, darling. Ang langit ng Maynila ay hindi kailanman sumisira sa isang pangako kapag ito ay madilim at maulap. Crack, kumidlat, na sinundan ng isang hindi kapanipaniwalang buhos ng ulan mula sa langit. Isang thunderstorm. Sa screen ng CCTV, pinanood ko ang isang eksena na parehong kaawa-awa at kasiya siya. Ang ulan ay bumuhos na parang delubyo. Ang wooden decking ay agad na nabasa. Tumakbo sina Paulo at Jessica. Naghahanap ng masisilungan. Ang tanging masisilungan sa likod bahay na iyon ay isang maliit na gazebo sa sulok ng hardin. Mayroon itong pawid na bubong. Ito ay 2x2 metro lamang. Ngunit ang gazebo ay may bukas na mga gilid. Sa isang mahangin na ulan na tulad nito, ang tubig ay pumapasok pa rin mula sa mga gilid. Nagkumpulan sila sa sulok ng gazebo. Sa night vision CCTV, mukha silang 2 puting tuldok na magkadikit sa isa't isa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa hypothermia. Tila itinutulak ni Jessica si Paulo palayo. Marahil ay sinisisi niya ito. Kasalanan mo to lahat. Sabi mo safe. Nasaan na ang asawa mo? Nai-imagine ko ang kanilang dialogo nang hindi kailangang marinig ang tunog. Ang mga lamok sa hardin ay siguradong lumabas na ng buong puwersa dahil sa ulan. Ang mga lamok sa Pilipinas ay mababangis, lalo na sa mga lugar na may maraming halaman. Ang nakalantad at makinis na balat ni Jessica ay magiging isang masarap na piging para sa kanila. Isinara ko ang aking kahon ng keso. Tapos na. Hinila ko ang makapal na kumot ng hotel hanggang sa aking dibdib. Napaka-komportable. Mainit, tuyo, at busog ang aking tiyan. Samantala, sa aking sariling bahay, ang bahay na kababayad ko lang ng mortgage noong nakaraang buwan, 2 taksil, ang nakakaranas ng tunay na lasa ng kalikasan. Tulog na. Bulong ko sa screen ng iPad, bago ito patayin. Bukas ng umaga, magsisimula na ang tunay na palabas. Mahimbing akong nakatulog ng gabing iyon, walang panaginip. Tungkol naman kina Paolo at Jessica, sigurado akong hindi sila nakapikit kahit 1 segundo. 9:00 ng gabi. Ang mas maagang thunderstorm ay humupa na. Nag-iwan ng isang ambon na lalong nagpalamig sa hangin ng gabi sa Metro Manila. Sa aking malinaw na screen ng iPad, nakita ko ang 2 kaawa-awang nilalang na iyon na nagtitiis pa rin sa gazebo. Si Paulo ay nakaupong nakayupyop. Yakap-yakap ang sarili niyang mga tuhod. Ang kanyang maskuladong katawan, na binuo sa isang gym na binayaran ng aking pera, ay ngayon ay nanginginig, ng husto na parang isang dahon sa hangin. Ang kanyang mga labi ay maputla.
Mas malala ang kalagayan ni Jessica. Wala na siyang pakialam sa kanyang magandang imahe. Ibinabalot niya ang kanyang katawan sa isang badui at may bulaklak na pattern na plastic na tablecloth mula sa mesa ng gazebo. Ang kanyang makeup ay nagkalat at ang kanyang blonde na buhok ay nakadikit sa kanyang ulo na parang basang mop. Hindi lang sila giniginaw, gutom na sila. Marahil ay huli silang kumain noong tanghalian. Ang paglangoy ay nakakapag-burn ng calories at ang panginginig sa ginaw ay mas lalong nakakapag-burn. Ang kanilang mga tiyan ay siguradong kumakalam sa gutom. Tila tumayo si Paulo. Naglalakad siya ng pasuray-suray papunta muli sa salaming pinto. Kinuha niya ang isang mabigat na bakal na upuan sa hardin. "Huwag mong subukan yan, Paulo," bulong ko, habang nginunguya ang isang ubas. Inihampas ni Paulo ang upuan. Balak basagin ang salamin. Bang! Isang malakas na impact ang narinig. Ngunit hindi nabasag ang salamin. Tumalbog ang upuan. Nahulog si Paulo sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang nangingimay na kamay. Kawawang Paolo. Nakalimutan niya, ang salamin na iyon ay 12 millimeters na makapal na tempered glass na ikinabit ng isang mamahaling kontratista. Dinisenyo ito para maging burglar-proof at hurricane-proof. Kailangan ng higit pa sa isang upuan sa hardin at lakas ng isang gutom na lalaki para mabasag ito. Umiiyak na naman si Jessica. Hinahampas niya ang likod ni Paulo. Sinisisi ito sa sitwasyon. Nakaupo lang si Paulo doon. Nakatingin ng blanko sa madilim na bahay. Sa loob, mayroong isang refrigerator na puno ng pagkain, mainit na mga kumot at mga tuyong damit. Ngunit para na rin silang nasa ibang planeta. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang notification mula sa Batch 12 Reunion Group Chat. Ang grupo ay abala mula pa kaninang hapon. Ang aking mga kaibigan, na nasira ang mga plano sa reunion, ay nagrereklamo pa rin. Nag-ayos sila, nakalabas na, ngunit hindi alam kung saan pupunta dahil palpak ang venue. Si Chloe, ang reyna ng chismis. Oh, so anong plano mga besh? Uuwi na lang ba tayo? Bumili pa naman ako ng bagong damit para dito. Sayang naman kung uuwi lang. Si Mike, ang organizer. Anong magagawa natin, Chloe? Puno na ang lahat ng lugar sa Sabado ng gabi. Olivia, seryoso. Inaasahan ko pa naman ang isang masarap na steak ngayong gabi. Isang masamang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang mapanlin lang na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Bakit hindi patayin ang 2 ibon sa isang bato? Kailangan ni na Paolo at Jessica ng isang mainit na audience. Kailangan nila ng mga manonood. Ang aking mga kaibigan ay nangangailangan ng isang lugar na tatambayan. Mayroon akong maluwag na lugar. Ang aking bahay ay may open floor plan. Ang pool ay maganda tingnan kapag hindi ito pinamumugaran ng 2 peste. At higit sa lahat, kontrolado ko ang access mula dito. Nagsimula akong mag-type sa grupo. Sofia. Uy guys. Sorry. Ngayon ko lang nakita. Mahina ang signal kanina. Imbes na malito kayo kung saan pupunta, bakit hindi na lang kayo pumunta sa bahay ko? Wala si Paolo. Nasa labas ng bayan. Walang tao sa bahay. Magpapa-BBQ party ako. Sumabog ang group chat. Chloe. Seryoso? Sofia? Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa bahay mo sa subdivision, di ba? Yung may pool? Sofia. Oo. Yun nga. Punta na kayo. Lahat. Ubusin nyo na ang karne sa freezer ko. Pero pasensya na, na-traffic pa ako pa uwi. Baka 1 oras pa bago ako makarating. Mauna na kayo. Mike. Pero paano kami makakapasok? Hindi naman kami aakyat ng bakod, di ba? Sofia. Relax. May smart lock. Yung side gate papuntang pool. Ia-unlock ko para sa inyo mula dito. Diretso lang kayo sa likod. Buksan nyo ang mga ilaw sa hardin. At simulan na ang party. Feel at home kayo. Olivia. You're the best. Boss lady. Papunta na kami. Chloe. Tara na. Magdadala ako ng alak. Pinindot ko ang send. Maghanda ka na, Paulo. Paparating na ang iyong mga VIP guest.
Bumalik sa screen ng CCTV. Tila balisa na naglalakad si Paulo. Ang kanyang telepono, na namatay kanina, ay tila nagawa niyang buksan sandali. Marahil ang huling patak. Nang lakas ng baterya nito, siguradong nabasa na niya ang huling mensahe ko. Maganda ba yung magnanakaw? Jessica ang pangalan, di ba? Ang mukha ni Paulo sa CCTV ay mukhang isang taong nakakita ng multo. Alam niyang alam ko. Alam niyang hindi ito isang pagnanakaw, kundi isang parusa. Sinubukan niyang kausapin si Jessica. Mukhang hysterical si Jessica. Sinasabunutan ang sariling buhok. Kasalanan mo to lahat, babe. Sigaw ni Lara. Nababasa ko ang kanyang mga labi. Psychopath ang asawa mo. Gusto niya tayong patayin ng dahan-dahan. Sinubukan ni Paulo na yakapin si Jessica para pakalmahin ito. Ngunit marahas siyang itinulak nito palayo. Ang isang relasyon ay puro saya at laro kapag ito ay lihim, at ang mga benepisyo ay dumadaloy. Ngunit kapag naputol na ang mga benepisyo at tumaas ang pressure, ang pag-ibig na iyon ay mas mabilis na kumukupas kaysa sa makeup ni Jessica sa isang kiddie pool. Hindi nila napagtanto na ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa loob ng bahay, kundi mula sa gate sa harap. Mga 20 minuto ang lumipas. Isa pang notification ang dumating. Mike, Sofia, nasa harap na kami ng gate. Isang caravan kami. 4 na kotse. Tinatanong ng security guard kung saan kami pupunta. Sofia, sabihin niyo lang na pupunta kayo sa bahay ni Mrs. Sofia. Yung block sa dulo, tinawagan ko na siya. Mabilis kong tinawagan ang security post. Hello, Mang Frank. May mga kaibigan akong darating. Para sa isang BBQ. Papasukin niyo na lang po. Opo, ma'am. Ay, wala pa po kayo? Papunta pa lang, Mang Frank. Hintayin na lang nila ako sa may pool. Bumalik ako sa smart home app. Tiningnan ko ang side gate lock indicator. Status: locked. Pinindot ko ang unlock button. Processing. Status: unlocked. Ang magnetic lock ng mataas na bakal na gilid na gate ay ngayon ay naka-disengage na. Sa isang maliit na tulak lang, bubukas na ng maluwag ang gate. Ang daan papunta sa entablado ay bukas na ngayon. Sa CCTV 1, garahe. Nakita ko ang mga headlight ng isang linya ng mga kotse na pumapasok sa aking ari-arian. Mayroong 4 na kotse. Dumating ang aking mga kaibigan ng buong puwersa. Mga 12 sa kanila. Tuwang-tuwa silang bumaba sa kanilang mga kotse. Ang tunog ng kanilang tawanan at malakas na usapan, tipikal ng isang maingay na grupo, ay bahagyang naririnig. Wow! Ang laki ng bahay ni Sofia. Narinig ko ang boses ni Chloe. Oo, nakakatakot sa laki. Hindi biro. Yung logistics business niya. Naglakad sila papunta sa gilid ng bahay, ayon sa aking mga tagubilin. Sa CCTV. 4. Pool. Nagulat sina Paulo at Jessica. Nakarinig sila ng mga ingay. Ang tunog ng mga kotse. Ang tunog ng maraming tao. Sandaling nagliwanag ang mukha ni Paulo. Isang pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Akala niya ay ako na ang umuwi. Umuwi na si Sofia. Umuwi na si Sofia. Niyugyug ni Paulo ang balikat ni Jessica. Ligtas na tayo! Bilis! Magtago tayo sa likod ng mga halaman para makatakas tayo kapag binuksan niya ang pinto. Mabilis na tumakbo sina Paulo at Jessica para magtago sa likod ng isang makapal na kumpol ng ornamental bamboo sa isang madilim na sulok. Wala silang ideya na ang darating ay hindi kaligtasan, kundi kapahamakan. Itinulak ang gilid na gate, delivery, at pabirong sigaw ni Mike habang pinangungunahan niya ang grupo. Ang mga flashlight mula sa kanilang mga telepono ay umilaw, tumagos sa kadiliman ng aking likod bahay. Wow! Bakit ang dilim? Sabi niya buksan natin ang mga ilaw sa hardin. Nalilitong tanong ni Olivia. Nasaan ang switch? Nagsimula silang magkalat sa paligid ng pool area. Ang mga sinag mula sa kanilang mga flashlight sa telepono ay pabalik-balik na gumagala. Sinusuri ang tahimik na tubig ng pool, ang magulong gazebo, at ang mga natirang underwear sa ilalim ng isang upuan na hindi ko nakuha kanina. May tao ba dito?
Itinutok ni Chloe ang flashlight ng kanyang telepono sa sulok na may mga halamang kawayan. May nakita siyang gumalaw. Hoy! Ano yun? Pusa? Lumapit si Chloe. Lumapit si Mike. Ang sinag ng flashlight ay direktang tumama sa likod ng mga halamang kawayan. At naroon sila. Si Paulo, na nakasuot lamang ng basang boxer shorts. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod na may takot na tingin sa kanyang mukha. Si Jessica, na nakabalot sa isang plastic na tablecloth, nanginginig habang ang kanyang makeup ay nagkalat na parang Joker. Katahimikan. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. AHH. Sigaw ni Chloe. Nagulat. Diyos ko po. Bulalas ni Mike. Umatras. Sinubukan ni Paulo na takpan ang kanyang mukha, gamit ang kanyang mga kamay. Hindi! Huwag kayong tumingin! Please, huwag kayong tumingin! Nalilito ang aking mga kaibigan. Akala nila ay walang tao sa bahay. Akala nila ay nasa labas ng bayan si Paulo. Si Paulo ba yan? Asawa ni Sofia. Malakas na bulong ni Olivia. Oo, si Paulo yan. Bakit siya hubad? At sino yung babae? Hindi yan si Sofia. Anong ginagawa niya dito? Ang gulat ay naging realisasyon. Hindi tanga ang aking mga kaibigan. Naintindihan nila ang sitwasyon 100%. Ang asawa ng kanilang kaibigan, na nagsabing nasa labas ng bayan, ay talagang may pakikipagtagpo sa swimming pool. Kasama ang isang kerida, at kakabhuli lang literal, sa isang kaawa-awang estado. Sa Pilipinas, ang tsismis ang pinakamahalagang pera, at ang aking mga kaibigan ay nakahanap ng ginto, si Chloe. Ang reyna ng tsismis na may disenteng bilang ng mga tagasunod sa Facebook, ay hindi sinayang ang pagkakataon. Ang kanyang panloob na content creator ay nag-alab. Mag-live sa Facebook! Sigaw ni Chloe kay Olivia. Pareho nilang binuksan ang kamera ng kanilang telepono. Ang maliwanag na flash ay nagliwanag sa eksena. Tumatama kina Paulo at Jessica na parang mga A-list celebrity sa red carpet. Maliban na lang kung ito ay isang basang damong carpet. Guys, hindi nyo paniniwalaan kung ano ang natagpuan namin. Nagsimulang magsalita si Chloe sa kanyang telepono sa estilo ng isang infotainment reporter. Dapat ay may reunion kami sa bahay ng aming kaibigan na si Sofia. At sa halip, natagpuan namin ang kanyang asawa, na may sariling reunion kasama ang ibang babae sa mga halaman. Nang walang damit. Guys, sumpa ko. Nakakabaliw to. Sumigaw si Jessica ng hysterical. Patayin niyo ang kamera. Patayin niyo! Ididemanda ko kayo. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit nasabit ang kanyang mga paa sa tablecloth na suot niya. Sumubsob siya sa maputik na damuhan. Isang napakapangit na tanawin. Sinubukang tumayo ni Paulo. Sinusubukang magmukhang disente sa kabila ng pagsusuot lamang ng underwear. Mike! Please, Mike! Nagkakamali kayo ng intindi. Hindi ito ang iniisip nyo. Pakiusap ni Paulo kay Mike, si Mike, na minsan ay niloko ni Paulo sa isang deal sa pagbebenta ng sasakyan, ay nagkrus lamang ng mga braso at ngumiti ng may pang-iinis. Nagkakamali ng intindi saan? Paulo, sinabi mo kay Sofia na nasa Cebu ka, sinabi niya sa amin na nasa labas ka ng bayan. Lumalabas na nandito ka at naglalaro ng kabayo-kabayuhan kasama ang isang babae at ginagamit pa ang mga pasilidad ng asawa mo. Mike, please, bigyan mo lang ako ng damit. Nilalamig ako. Huwag mo akong ipahiya ng ganito. Pagmamakaawa ni Paulo. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa sarili mo. Matalas na sagot ni Olivia. Habang nagre-record pa rin. Nasaan si Sofia? Huwag mong sabihing may ginawa kang masama sa kanya para madala mo dito ang babaeng yan. Hindi. Ligtas si Sofia. Promise. Pinapanood ko ang lahat mula sa aking iPad. Mas nakakaaliw ito kaysa sa anumang reality TV show. Nakita ko ang bilang ng mga manonood sa Facebook Live ni Chloe na tumataas. Nagsimulang bumuhos ang mga komento mula sa mga netizen. Karamihan sa kanila ay aming mga kakilala. Hindi ba si Paulo yan? Asawa ni Sofia?
OMG! Sino yung kerida? Mukhang lost siyang pagkatapos mabasa ng ulan. Buti nga sa kanya. Nararapat lang sa kanya. Yan, sa pagiging palamunin sa asawa niya. Sabihin mo ang lokasyon, girl. Gusto kong pumunta para may iba to sa kanila. Wasak na wasak sina Paolo at Jessica. Hindi sila makatakbo kahit saan. Nakalak ang pinto ng bahay. Ang gilid na gate ay hinarangan ng aking mga kaibigan na nakatayo doon na parang isang barikada, hawak-hawak ang kanilang mga kamera. Naging isang palabas sila sa sirko. Isang leong walang ngipin at isang basang payaso. Naramdaman kong sapat na. Narating na ng aliwan ang kasukdulan nito. Ngayon na ang oras para bumalik ang reyna at tapusin ang palabas. Pinatay ko ang iPad, tinapos ang huling piraso ng aking keso, at tumayo mula sa malambot na kama ng hotel. Okay, oras na para itapon ang basura. Nagpalit ako ng damit, suot ang isang malinis at puting power blazer at katugmang pantalon. Itinali ko ang aking buhok sa isang mataas na ponytail. Naglagay ako ng isang matapang na pulang lipstick. Bumaba ako sa lobby ng hotel at sumakay sa aking Land Cruiser. Tuluyan ng tumila ang ulan. Ang hangin ng gabi ay sariwa. Nagmaneho ako pabalik sa bahay na may napakagaan na puso. Sa trunk ng aking sasakyan ay isang malaki at walang laman na maleta na binili ko sa mall kaninang hapon bago pumunta sa hotel. Ang maletang iyon ay magiging kapaki-pakinabang sa lalong madaling panahon. Hintayin mo ako, Paolo. Magsisimula na ang finale. Medyo lagpas na ng alas 11 ng gabi. Ang aking puting Land Cruiser ay dahan-dahang pumasok sa driveway. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa grupo ng aking mga kaibigan na abala pa rin sa gilid na bakuran. Sa sandaling makita nila ang aking kotse na dumating, biglang tumahimik ang paligid. Ibinaba ni Chloe ang kanyang telepono. Sumenya si Mike sa iba na tumabi. Para silang mga karaniwang tao na sumasalubong sa pagbabalik ng kanilang reyna mula sa pagkakatapon. Kalmado kong ipinarada ang kotse sa garahe. Pinatay ko ang makina. Bumaba ako ng sasakyan. Dala-dala ang isang malaki at walang laman na maleta na kabibili ko lang. Ito ay isang mura at generic na brand na nakasale sa supermarket. Hindi ang aking mamahaling Rimowa na bagahe. Isang perpektong tugma para kay Paolo. Naglakad ako papunta sa pangunahing pinto ng bahay. Ang tunog ng aking mga stiletto heels ay tumutunog sa marmol na teras. Click, clack, click. Ang hudyat ng kamatayan ng aming pagsasama. Inilagay ko ang aking hintuturo sa smart lock panel ng pangunahing pinto. Door unlocked. Welcome home, Sofia. Pumasok ako sa malamig at mabangong bahay na may amoy ng lemongrass aromatherapy, isang malaking kaibahan sa amoy ng pawis, chlorine, at kahalumigmigan sa labas. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa sala. Click. Ang silid ay agad na napuno ng maliwanag na ilaw. Naglakad ako papunta sa sliding glass door na naghihiwalay sa langit, ang aking bahay, at impyerno, ang pool area. Sa likod ng salamin na iyon, isang dosenang mukha ang nakatitig sa akin. Ang aking mga kaibigan ay nanonood ng may pag-usisa. Si Paolo at Jessica ay nanonood ng may desperadong pag-asa. Tumayo ako sa likod ng salamin, sa loob ng isang buong minuto. Nakatayo lang, nakatitig kay Paolo, na nanginginig sa kanyang basang boxers at kay Jessica na kumakapit sa plastic na tablecloth. Idiniin ni Paolo ang kanyang palad sa salamin. Gumalaw ang kanyang bibig, binibigkas ang aking pangalan. Sofia, buksan mo. Please. Dahan-dahan. I-deactivate ko ang digital child lock mula sa wall panel. Pagkatapos, binuksan ko ang salaming pinto. Swoosh! Ang maalinsangang hangin at ang malansang amoy ng pool ay agad na pumasok, sumasalungat sa malamig at naka-aircon na hangin. Sofia, honey. Agad na sumugod si Paolo. Sinusubukang pumasok. Tumigil ka. Diyan ka lang. Sabi ko nang walang emosyon. Hindi malakas ang aking boses. Ngunit ang katatagan nito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang sigaw. Natigilan si Paolo sa kanyang kinatatayuan, sa linya sa pagitan ng wooden decking at ng marmol na sahig. Hindi siya nangahas na tumapak sa aking mamahaling marmol
gamit ang kanyang basa at maruming mga paa. Babe, pakinggan mo muna ako. Lahat to ay isang hindi pagkakaunawaan. Baliw ang mga kaibigan mo. Sinasamahan nila ako ng paninira. Sinubukan ni Paolo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit nanginginig ang kanyang boses dahil sa ginaw at hiya. Paninira? Mapaklang ngumiti ako. Ang pagiging hubad na magkasama sa pool ng asawa ng ibang lalaki ay paninira o isang katotohanan. Nililigtas ko siya. Nalulunod siya. Naging mas katawa-tawa ang palusot ni Paolo. Sa likod niya, pinipigilan ng aking mga kaibigan ang kanilang tawa. Nalulunod habang naghahalikan, Paolo? Bagong estilo ba yan ng CPR? Sarkastikong sabi ni Chloe. Tama na. Wala nang drama. Pagod na ako. Pinutol ko siya. Kinuha ko sa aking work bag ang dalawang bagay na nawawala mula kaninang hapon. Ang leather na wallet ni Paolo at ang maliit na purse ni Jessica. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Ang wallet ko, kaya ikaw ang kumuha. Oo, ano ngayon? May problema ba? Inihagis ko ang parehong wallet sa basang wooden deck. Kunin niyo. Nagmamadaling kinuha ni Paolo ang kanyang wallet. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Walang laman. Uy, nasaan ang mga credit card ko? Nasaan ang pera? Nagpapanik na tanong ni Paolo. Ang mga credit card na yan ay supplementary cards na nakakonekta sa aking primary account. Na-block. At ginupit ko na yan sa hotel. Sa sandaling ito, ang iyong credit limit ay 0. Kalmado kong ipinaliwanag. Ang pera sa iyong wallet at sa purse ng babaeng yan, kinumpiska ko na. Isipin mo na lang na bayad yan sa renta ng pool at sa cleaning service fee para madrain ang tubig na nadumihan ng inyong kalaswaan. Napasigaw si Jessica ng mahina. Pambayad ko po yan sa renta, ma'am. Ibalik niyo po. Pambayad sa renta? Tiningnan ko si Jessica. Nang may pandidiri mula ulo hanggang paa. Kay Paolo mo hingin. Hindi ba't siya ang sugar daddy mo? Ay, nakalimutan ko. Bangkarote na ang daddy mo ngayong gabi. Mukhang na minor stroke si Paolo. Blanco ang kanyang mukha. Ang mga credit card na iyon ang kanyang lifeline. Kung wala ang mga ito, hindi niya mapapanatili ang kanyang lifestyle. Hindi niya maililibre ang kanyang mga kaibigan. O kahit na magpakarga ng gasolina sa kanyang Fortuner. Sofia, paano mo nagawang maging ganito kalupit? Bulong niya. Mas malupit kaysa sa isang asawa na nagdadala ng kanyang kerida sa bahay ng kanyang asawa habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho? Sinipa ko ang walang laman na maleta na dinala ko papunta kay Paolo. Pumasok ka. Iempake mo ang iyong mga gamit. Ngayon na. Binibigyan kita ng 10 minuto. Kung magtatagal ka pa, susunugin ko lahat ng designer clothes na binili ko para sa iyo. Natigilan si Paolo. Anong ibig mong sabihin? Pinalalayas mo ako? Obvious ba? Akala mo ba matutulog ako sa tabi ng isang lalaking ginamit na ng iba? Pero bahay natin to, babe. Correction. Bahay ko to. Ang titulo ay nasa pangalan ni Sofia Andriani. Nagkataon lang na napangasawa mo ko. Hindi ko pinalitan ang aking pangalan. Hiwalay ang ating mga ari-arian. Nakalimutan mo na bang pumirma ka ng prenup? Desperado ka kasing pakasalan ako kaya hindi mo na binasa. Checkmate. Nakalimutan ni Paolo na isa akong negosyante. Bago kami ikasal, pinilit ng aking ama si Paolo na pumirma ng isang kasunduan para mapanatiling hiwalay ang aming mga ari-arian. Madali siyang pumayag noon, sa pag-aakalang dahan-dahan niya akong makukumbinsi na baguhin ito. Lumalabas na ito pala ang kanyang sariling ikapapahamak. Bilisan mo na't mag-empake. Utos ko. Tumakbo si Paolo papasok sa silid tulugan. Suot pa rin ang kanyang basang boxers. Hinayaan ko siyang dumihan ng sahig. Pwede namang imap mamaya. Lumabas siya pagkaraan ng 5 minuto. Hila-hila ang maleta na puno ng ilan sa kanyang mga gamit. Umiiyak siya. Tunay na luha ng buwaya. Babe! Please, babe! Sabado ng gabi. Saan ako pupunta? Walang laman ang wallet ko. Patay ang telepono ko. Wala akong pakialam. Itinuro ko ang gilid na gate. Lumayas ka. Ngayon naman ay si Jessica.
Nakatayo pa rin siya sa sulok. Nanginginig. Natatakpan ng tablecloth. Ma'am, pwede po bang makahingi ng damit? Mahina niyang sabi. Hindi po ako pwedeng lumabas ng ganito. Please po ma'am. Bilang kapwa babae. Kapwa babae? Mapanlin lang akong tumawa. Nung kinakama mo ang asawa ko. Inisip mo ba ang kapwa babae? Hindi, di ba? Ngunit hindi ako ganun kalupit para hayaan ng isang taong lumabas ng hubad sa kalsada. Pwede akong kasuhan ng human rights violation. Naglakad ako papunta sa laundry room. May kinuha ako sa basket ng basahan. Isang luma at punit-punit na t-shirt. May butas sa ilalim ng kilikili at puno ng mga butas mula sa mantsa ng bleach. Ito ang karaniwang ginagamit ng aking kasambahay para magpunas ng sahig o maglinis ng mga bintana. Amoy kulob. Inihagis ko ang punit-punit na damit sa mukha ni Jessica. Heto. Isuot mo to. Hinawakan ni Jessica ang tela ng may pandidiri. Ito. Basahan po to ma'am. Bagay sa antas mo. Basura. Isuot mo yan. O lumabas kang hubad. Ikaw ang pumili. Naghiyawan sina Chloe. At ang iba ko pang mga kaibigan. Isuot mo. Isuot mo. Isuot mo. Sa pagitan ng mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha, napilitan si Jessica na isuot ang punit-punit na damit. Mukha siyang kaawa-awa. Ang kanyang mamahaling mini dress, na binayaran ni Paulo, ay nasa aking washing machine na. Bala kong gawin itong bagong doormat. Okay. Tapos na ang palabas. Sabi ko sa aking mga kaibigan, guys, salamat sa pagpunta. Ubusin niyo lahat ng pagkain. Pero please, gawin niyo akong isang pabor. I-escort niyo ang 2 pesting to palabas ng complex. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ulit ang security post. Mang Frank, pakipunta po sa bahay ko ngayon. Magsama po kayo. May mga estranghero sa aking ari-arian na walang pahintulot na gumagawa ng mga indecent acts. Pakialis po sila sa complex. Maya-maya, dumating si Mang Frank at 2 pang patrol guards sakay ng isang golf cart. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa komunidad na ito, ang mga patakaran tungkol sa indecent behavior ay napakahigpit. Nako, Sir Paulo, ano pong ginagawa niyo ng ganyan? Gulat na tanong ni Mang Frank nang makita si Paulo na naka-boxers lang. Hila-hila ang isang maleta. At si Jessica na nakabutas-butas na t-shirt. Ilabas niyo na lang sila, Mang Frank. Hindi ko na sila kilala. Sabi ko mula sa pintuan. Sige po, ma'am. Hinawakan ni Mang Frank ang braso ni Paulo. Tara na po, sir. Wag na po kayong gumawa ng eksena dito. Nakakahiya po sa mga kapitbahay. Sinubukang pumiglas ni Paulo. Bitawan mo ko. Bahay ko to. Sofia, binabastos mo ang asawa mo. Anong asawa? Ang asawang nangangaliwa sa swimming pool ay hindi kinikilala dito. Sigaw ni Chloe bilang pagtatanggol sa akin. Sa wakas ay inescort na sina Paulo at Jessica ng mga security guards. Pilit na pinalakad palabas ng aking block, patungo sa pangunahing gate ng complex. 1 kilometro ang layo. Sinundan sila ng aking mga kaibigan, mula sa likod. Nire-record ang lahat. Ang walk of shame. Ang video ni Paulo na hila-hila ang isang maleta, habang umiiyak, at si Jessica na nakapunit-punit na t-shirt, na naglalakad sa basang semento, ay nag-viral sa Viber group ng mga residente ng komunidad. Nang gabing, iyon, isinara ko ang sliding glass door, at nilock itong muli, at katahimikan. Payapa na ulit ang aking bahay. Mayroon lamang mahinang ugong ng air conditioner. Umupo ako sa aking Italian leather sofa. Pagod, ngunit masaya. Pakiramdam ko ay katatanggal ko lang ng isang malignant na tumor na matagal nang kumakain sa aking katawan. Medyo masakit, ngunit ang ginhawa ay napakalaki. Linggo ng umaga. Ang araw sa Maynila ay sumikat ng maliwanag, na para bang ipinagdiriwang ang aking kalayaan. Nakaupo ako sa isang lounge chair, sa tabi ng pool. Ang tubig ng pool ay ganap ng pinatutuyo ng isang crew na tinawagan ko unang-una sa umaga. Gusto kong palitan ang tubig. Baka palitan ko rin ang mga tiles. Nandidiri ako sa isiping nandoon sila. Sa mesa sa harap ko ay isang plato ng almusal na may sinangag, itlog, at longganisa.
Isang mainit na tasa ng kapeng barako ang nasa tabi nito. Ito ang pinakamasarap na almusal. Bulong ko, habang kumakain. Tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Marahil ay si Paulo. Nakikihiram ng telepono ng iba. Sinagot ko ito at inilagay sa speaker. Babe, ako to. Paos ang boses ni Paulo. Kaawa-awa. Natulog ako. Sa isang bus station kagabi. Gutom na gutom ako, babe. Iniwan na lang ako ni Jessica agad-agad pagkalabas namin ng gate. Please sunduin mo ako, babe. Humigop ako ng aking kape. Hello? Sino to? Tanong ko. Nagkukunwaring walang alam. Si Paulo to. Asawa mo. Ah. Ex-husband. Ibig mong sabihin. Ang abogado ko. Si attorney. Reyes hindi sikat. Pero kasing agresibo. Ay pupunta sa bahay ng mga magulang mo ngayong hapon. Dala niya ang annulment papers. Babe, wag mong gawin to. Nagkamali ako. Paano ang ating mga conjugal assets? Nag-ambag ako sa pag-maintain ng bahay sa buong panahon. Nagsisimula nang mag-play the victim si Paulo. Tumawa ako. Nag-ambag ng ano? Nag-ambag sa bill ng kuryente? Nag-ambag sa pagsira ng view? Makinig ka, Paulo. Nasa pangalan ko ang bahay na to. Nasa pangalan ko ang mga sasakyan. Nasa pangalan ko ang mga savings account. Dapat magpasalamat ka pa nga't umaalis ka. Nadala lang ang iyong katawan at ilang lumang damit. Huwag mo akong piliting i-counter suka sa gastos ng pagkain mo sa nakalipas na 3 taon. Sofia, tama na. Lumalamig na ang sinangag ko. Bye. Pinatay ko ang telepono at blinak ang numero. Tumingala ako sa asul na langit. Ang mga maya ay humuhuni sa puno ng mangga. Ang buhay ng isang mayaman at single na babae ay lumalabas na mas maganda kaysa sa pagkakaroon ng isang pabigat na asawa na hindi alam ang kanyang lugar. Ipinagpatuloy ko ang pagkain ng aking almusal. Ang timpla ay tama lang. Ang mga lasa ay perpekto. Tulad ng aking buhay. Simula ngayon,